Hindi nagtatagal sa mga kumpanya ang Generation Z o ang mga individual na ipinanganak sa pagitan ng late 1990s hanggang taong 2010s. Ito ang lumabas sa isang pag-aaral ng Intelligent.com, isang online platform na nag-aalok ng assistance sa mga mag-aaral at professionals para sa kanilang edukasyon at career development. Batay sa kanilang report, kahit fluent sa digital aspect at may aambag na bagong kaalaman, alanganin ang mga employer sa Gen Z workers dahil sa kanilang work ethics at kahandaan sa trabaho. Nakasaad pa sa pag-aaral ng Intelligent.com na hindi makamit ng mga Gen Z ang expectation na gusto ng kanilang mga employer sa trabaho. Kaya ang resulta, 60% ng mga negosyo sa United States ang nagsisibak agad ng isang Gen Z employee na hindi pa nagtatagal sa trabaho. May iba namang kumpanya sa US na nagsabing iilang Gen Z workers lang ang nakaabot ng expectation na gusto nilang mangyari. Sa datos, 25% ng US recruiters ay handa namang mag-hire ng Gen Z workers, pero 17% ang may ayaw sa kanila bilang empleyado. Sa pag-aanalisa ng Intelligent.com, mayroong malaking disconnect sa tradisyonal na setup sa trabaho at sa pananaw ng isang Gen Z. Ginawa nilang halimbawa ang feedback na kung ikay mas nakatatanda sa trabaho, isa itong gabay para mapaganda pa ang iyong trabaho. Pero sa paningin ng Gen Z, ito'y isang kritisismo. Ang resulta, isa sa bawat 6 na kumpanya sa US ang nagsisibak ng Gen Z workers. Bukod sa work ethics, nagdadalawang isip din ang employers na kumuha ng Gen Z employees kung saan 45% ng mga kumpanya ang nagsabing wala silang motivation, inisyatibo at drive na nakakaapekto sa productivity. Sa report pa ng Intelligent.com, 40% ng employers naman sa US ang nagsabing walang professionalism ang Gen Z workers. 65% ang nagsabing may sense of entitlement ang mga ito, madaling masaktan at walang constructive criticism. Ang lahat ng ito, sabi ng US employers, ay nakakaapekto sa pangkalahatang output ng kumpanya kahit pa maalam sa digital aspect ang mga Gen Z. Para kay Holly Scroth, senior lecturer sa Haas School of Business sa University of California, Berkeley, mas nakatutok ngayon ang mga Gen Z sa extracurricular activities sa halip na paigtingin ang kanilang college competitiveness upang maging handa sa real-world work setup. Kaya sabi ni Scroth, hindi maalam ang mga Gen Z kahit man lang sa basic skills para sa social interaction sa mga customer, kliyente at katrabaho. Sa katunayan, noong August 2023, may pag-aaral ang Resume Lab kung saan 83% ng Gen Z employees sa US ay kinukonsiderang job hoppers o palipat-lipat sila ng trabaho. Dito sa Pilipinas, job hoppers din ang mga Gen Z. Para kay Perry Ferrer, isa sa governors ng Employers Confederation of the Philippines, hindi ito may kukonsiderang job hopping kundi nag-e-explore lang ng mga bagong opportunity o career ang mga Gen Z. Payo ni Ferrer sa mga kumpanya, dapat namang maghanda ng 3 hanggang 5 taong tenure para sa Gen Zs kung gusto nilang magkaroon ng long-term employees sa henerasyong ito. Sa madalit sabi, mag-a-adjust ang kumpanya sa anyay job hopping trend ng mga bagong manggagawa. Para sa SOS Special Report, ito si Nicole Lopez Poyawan, DZRH News.